Serbisyo para sa Bacoor resident. Boses ng bayan may malasakit. Serbisyo para sa Bacoor resident. Tapat na usapan, diretsong hatid. Kasama ang puso ng pamahalaan. Para sa bawat mamamayan. Dito tayo, sama-sama ng asenso. Sa Bacoor na progresibo. Happy Friday po! Ito na naman po tayo. Nako, welcome sa Serbisyo sa Bacoor Resident Podcast. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Strike Biribilla. Sa episode na ito, ating po makikilala ang Office of the City Agricultural Services at ang mahalagang programang kanila pong ipinatutupad upang isulong ang urban gardening, food security at pangangalaga sa kalikasan at likas na yaman ng ating pong Bacoor Bay. Ayan, upang mas lalo nating maintindihan ang kanila pong mga serbisyo at programa, makakasama natin po ngayon ang pinuno ng Office of the City Agricultural Service, Mr. Alan Chua. Ayan, di ba? Ayun, yan, pwede kang magpakilala. Magandang hapon po, Mayor Strike. Magandang hapon mga Bacoreños. Ako po si Alan Chua, ang pinuno ng Agricultural Services ng Bacoor po. Ayan, medyo kinakabahan lang si Mang Alan. Ayan, tawagin natin Mang Alan. Ano po ba ang mga pangunahing tungkulin at serbisyo ng inyong pong tanggapan? Sa Agricultural Services po, kami po yung nangangalaga o nagbibigay tulong sa mga magsasaka at mangingisda. Dalawang mukha po kasi ang Agricultural Services, yung pong farmers and fisher folks, Mayor. Okay. Okay. Ano po ba ang mga kahalagahan ng inyong tanggapan sa isang highly urbanized city katulad ng Bacoor? Kasi tayo, siyempre, wala na yung mga, Yes. wala na, ilang hektarya na lang ang ating sinasaka dito, di ba? Ilan na lang? 28 hectares na lang po, 28 Mayor. hectares na lang po. Di ba? Sige, kung ano pa yung mga pwedeng maano sa'yo. Sa ating pong highly urbanized na lungsod, hinihikayat po natin ang mga mamamayan na mag-backyard farming or yung mga container gardening. Marami naman po tayong may tuturo para po makamtan nila yung tamang pagtatanim. Okay. Ayan, no? Sino-sino po ba ang mga pangunahing benepisyaryo ng inyong pong mga programa at serbisyo? Sino ba yung pwede natin paglingkuran dyan? Kung sa paglilingkod po, Mayor, halos lahat naman po ng sektor ating pong nayayakap sa pagtulong, lalo na po ang mga farmers and fisher folks. Yes, alam natin yan eh. So, totoo lang, napakahalaga rin po niya pagkapag-usapan, yung ating maliit na farmers, ilan na lang po yan. At syempre, yung mga fisher folks ng Bacoor, malaki pa rin yan. Di ba? So, paano po makakatulong ang inyong opisina sa pagsulong ng food security? Yan ang napaka-importante dahil tayo may tawid gutom tayong programa, di ba? Yes po, Mayor. Regarding po dyan sa pagsusulong ng food security, marami pong kumukuha ng libreng buto, libreng pataba sa opisina po ng Agricultural Services. Okay. Para naman po sa fishery side, yung nga pong na groundbreaking natin noon na para sa pag-aalaga ng hito at ang tilapia po. Ayan. Alam po ninyo, tayo po ay sumulat sa Department of Agriculture at gusto kong shout out ang ating pong Regional Director, si Sammy Malbas. Yes. Malbas. Malbas. No? Yan, nagpapasalamat tayo sa kanya dahil nag-groundbreaking tayo recently lang sa ating pong itatayo. No? Igagawin po nating fish tank. Fish tank dyan din po sa Barangay Sinbanali para po sa ating mga fisher folks. Magkakaroon po sila ng additional income. At meron pa, di ba? Yes, ano pa yung isa natin ngayon? Yung meron ka nakuha, di ba? Meron tayong makukuha muli po na isang programa muli sa DA. Ano yun? Yun po yung sa isang kooperatibo po na pinagkalooban ng almost 3 milyon po para po sa mud crab fattening. Ayun, yan po yung mud crab. Kasi alam po ninyo, dyan po dito sa Bacoor, meron po tayong tinatawag na yung ating tinanim. Mangrove po. No? Tayo lang po sa Cavite ang may pinakamalaking mangrove. Mapagmamalaki po natin yan. No? Kaya minsan po, anyayahan namin kayo pumunta po roon. No? Diyan po yun, nandiyan po sa Barangay Sinbanali, sa ating pong sitio Siniguelasan. No? Nandoon po yung malaki po nating mangrove. Ang ganda-ganda po niya. Sana kung mapapasyalan niyo po yon, pumunta po kayo ron at makipag-ugnayan lang kayo kay Mr. Alan Chua, kay Mang Alan, no? At para po mapasyalan ninyo kung gaano kaganda
ang ating pong mangrove. At doon sa mangrove, sinasabi niya, yan po yung makukuha na natin 3 million doon sa isang kooperatiba natin Yes na po. Fisher Folks, mga manging isda yan. Yes po, No? Mayor. Magkakaroon po doon, magpapataba tayo ng mga crab, mud crab, no? Mga alimango. Alimango po, magpapataba roon at yun po ay galing sa Department of Agriculture din. Yes po, Ayan, Mayor. so napakaganda nun, di ba? Yan po kasi, alam po ninyo, may programa po tayo sa susunod, no? Sa mga susunod pa, tingin ko, maimbitahan din po natin ang social services natin sa ilo-launch po natin na Tawid Gutom program. Pero yan po, ito rin po isa po na para additional income, bukod po doon sa hito at saka tilapia na kanila pong papalakihin din, di ba? Yes po. Doon po sa ating pong tinayong dormitory. Di ba? Para po sa kaalaman po ng lahat ng ating mga kababayan, tayo po ay nakapagpatayo ng dormitory. Kasama po natin ang Praben Fishing, di ba? Yes po. At sila po ang nagpatayo noon, kasama po ang city government. Doon po tinayo nila para po magkaroon ng pansamantalang titirhan yung ating lahat ng mga mangingisda. Mga 200 yun, di ba? Yes po, 200 beds po. Mayroon po tayong 200 bed dormitory para po sa lahat na mangingisda ng Bacoor. 'Di ba? Pwede po silang matulog doon. Doon na po sila tumira, 'di ba? Yes po. Para at least hindi na sila pauwi-uwi sa bahay nila, lalo na kasi karamihan po sa mga nailipat po natin sa Naik po. Sa Naik, no? Kasi po nagtanggal po tayo dito sa along the Bay Area po natin, no? Nailipat po natin sa Naik. Kaya po yung mga ating pong mangingisda, nire-retain pa rin po natin sa Bacoor. Ayan, yung kanilang buhay, no? At hindi lang po yun, ha? Bukod sa pwede silang mangisda o magtahong sa dagat, ngayon, pwede na rin po dito. Doon po sa ating dormitory, doon po magkakaroon ng mga fish tank ang tayo, tapos magpapalaki sila ng tilapia at hito para another income din ng ating pong mga mangingisda. At ngayon, madadagdagan pa tayo ng mud crab. Patining. No? Patining, yun. Gusto ko matikman yan, ha? At paano po ba? Paano po ba ang mag-avail ng mga libreng bini at punla o atas ng ating pumakawa? Paano ba? Paano sila manghihingi sa iyo? Ang proseso po namin kasi tuwing Monday and Friday, Thursday po pala ang bigayan ng binhi po ng gulay. Libre po yun, wala naman pong kinakailangan ipakita ng anuman dokumento. Walk-in na po. Wala na po. Oh, okay. So pwede, kasi alam po ninyo, yan, para sa kalaman din nyo po, yan, ito pong yung ating, matanong ko na rin kita doon, no? Yung urban and backyard gardening, di ba? May programa na tayo niyan, di ba? Dati pa matagal na. Yes po, Mayor. Matagal na po yung, ang ating backyard gardening at saka yung urban gardening po. Yan po sa DA, yung sa urban gardening po, kailangan po nilang mag-enroll sa NUPAP, yung sa National Urban and Peri-Urban Program po. Kailangan muna. Yes po. Tapos, anong gagawin? Anong susunod na gagawin nila? Ang intervention po naman kasi na kung kayo po yung naka-enroll, ang susunod po kasi doon, kung ano man yung mga request ng mga urban gardeners natin, sila na po yung magbibigay, ang DA po ng mga inputs like fertilizer, seeds, garden materials. Okay. Sino ang susulatan po dyan? Department of Agriculture pa rin? Yes po. Kanino dyan? Kay RD pa rin? Hindi po, bali po dadaan po muna sa OPA, sa Office of the Provincial Agriculturist po. So dadaan tayo sa Provincial Agriculturist. Susulat tayo. Sino ba ang nandyan sa Provincial Si Engineer Pamela Nova po. Ayun. So kay Engineer Pamela Nova ang susulatan po ninyo para po maka-avail kayo para para mag-register sila. Yes, bali ang registration po sa opisina po namin. Okay, dito po sa inyo. City Hall po. And then from there, yung form ibibigay po namin kay OPA. Si sa OPA naman provincial. po ang magdadala sa region. So may proseso rin. Medyo matagal-tagal yan pagka ganyan. So every week ba dinadala nyo yan? Pagka may nag-request Yes sa'yo? po, pag may nag-walk-in po na kliyente at naka-fill up na ng form, Okay. dala na po agad doon sa OPA. Ayun, Hindi na po so madali pinatutulog pala, dito. no? So yan, sana para madali po, no. So yan yung urban gardening po, no. Ginagawa na po natin dito sa city government. Actually, ang programa po natin yan, nagpapasalamat tayo noon. Hindi pa congressman si Brian, no. Brian, Yes, no, ng aking pong pamangkin, naging programa niya na po yan ng Agimat Party List, no. Na sila po ay may mga nagkaroon pa tayo ng contest, di ba? Yes po. Nagpa-contest pa po tayo dyan sa mga subdivisions saka sa mga barangay. Actually po,
meron kasi tayong programa sa ating pong mga pamahalaang barangay. Ano yon? Sige. Ang programa po naman natin sa kada barangay po, yung 47 barangays po kasi ang nag-comply lang po sa direktiba ng DILG is 38 pa lang po. 38. Yes so may po. kulang pa. Sino-sino pa yung mga... Kung tawagin po kasi nyo, yung gulayan sa barangay, Yan. yun po yung title nila na to which is po, yan din po nakaangkla sa direktiba po ng ating Pangulong Bongbong Marcos na Yes. kailangan sila po yung magtanim sa barangay nila. Ayun. So yan, hinihimo ko, no? Yung sa, ano yun, siyam na barangay. Pero alam ko ang challenge tingin ko rin, baka wala silang lupa, no? Yung nga po, Mayor, pero nga po, nung nagkausap kami, ang sabi ko, pwede naman sila mag-request ng pa-seminar regarding po nga sa mga container gardening, yung vertical gardening, na Okay. less space po naman yun. Pwede naman no? Pwede Yes na po. nakatayo lang. Pwede po sa bubong, Kasapit, Mayor. no? Sa So bubong yan, po. so yung siyam na barangay natin, na hindi pa nag-enroll sa ating pong gulayan sa barangay, please lang po, gawin niyo po yan. Utos po ng ating Pangulo yan, gawin po natin at siyempre ng DILG, no? Paano mo nga natutulungan muli itong ating mga mangingisda? Yung nga din po, through initiative nyo po, yung meron po tayong warp Oo na nga. doon po yung daungan ng bangka. So may warp na po tayo, nakapagpatayo po tayo ng warp. Doon din po sa malapit sa Dormitory, dormitory at malapit sa rin sa ating mangrove. Para makita nyo po yon, meron po tayong parking. May area po ron para sa parking ng lahat po ng mga bangka ng ating po mga mangingisda. Pero meron din tayong binibigay dyan, di ba? Yes ano po. ba binibigay mo sa mga mangingisda na tulong? May libre po tayong pamamahagi. Last groundbreaking po, namahagi tayo ng hook and lines na mahigit po 100 yung nabiyayaan. And namimigay din po tayo ng lambat na kumpleto po sa accessories yun, Mayor. Okay. And nag-request po din po kayo, di ba po, yung 12 bangka sa BIFAR. Okay, yes, yes. Yun po, Ayun, sa nabigay po BIFAR, natin oo. sa mga fisher folks na to which is nagagamit nila sa kanilang hanap buhay. Ayun. So may mga bangka na ibibigay, may mga lambat po tayo na ibibigay, no? Para po sa kanila. Bukod pa sa mga training seminar, para rin di ba? Yes po. Actually, meron tayong asosasyon diyan, no? Na yung gumagawa ng Tinapa di ba? po. Tinapa at di ba? daing. Actually, po-promote din po ng city yan. Ayan. So ano ba? Ano pa ang iba pang serbisyo nyo para naabangan ng ating po mga kababayan itong darating na buwan? Yung nga po, tayo naman po ay dire-diretso na pamamahagi ng libreng buto. Kung hihingi po sila ng pa-seminar, kailangan po nila training and seminars, kailangan nyo pong mag-letter sa inyo po, nakaturo na lang po sa akin para po mababaan sa kung ang barangay po pa-seminar o ang HOA o ang school o ang association, yun po yung magiging proseso, Mayor. Okay, ayun po. Sa mga gusto pong magkaroon ng urban gardening, mapahowa po kayo, private po o individual, o yung mga pamalang barangay, alam naman po nilang gagawin dyan. So, ang gawin nyo lang po, sumulat na lang po kayo sa akin through Mr. Alan Chua para po magkaroon kayo ng training, seminar. Kailangan din nyo po malaman kung paano gagawin nyo. Hindi po basta-basta bibigyan kayo ng mga seeds dyan, itanim nyo na on your own. Dito tuturuan po kayo sa tamang pamamaraan kung paano po itatanim at paano papalakihin yung mga bini na yan. So, siyempre, paano ba tingin mo? Siyempre, ang challenge dito, alam mo, ang malungkot talaga na napansin ko through the years, no? Marami sa ating mga farmers talagang hindi na ipapasa eh. Kaya nawala na yung mga farm lots dito sa Bacoor dahil yung mismo yung anak, lalo na yung apo, wala nang interest magtanim. So ang tanong ko, yan, 'di ba? Ano ba sa tingin mo ang kailangan gawin natin para sa kabataang Bacoreño naman magkaroon ng interest dito sa urban agriculture, 'di ba? Yung farming. Paano tingin mo? Ano bang dapat natin gawin? Tama po kayo, Mayor. Ang mga farmers po natin ngayon, puro senior citizen na. Wala pong mga batang bagong nagka-interest para po sa pagtatanim. Pero sa mga kabataan naman po, lalo na yung mga nasa school, meron naman pong programa din ng DepEd, yung gulayan po sa paaralan. Na nanghihingi din po sila ng intervention galing po sa opisina, yung po yung pre-seedlings, seeds, fertilizer, at saka nga, ang training and seminars po, yun po. So okay pala, pwede rin pala Yun, sa ating po mga
pampubliko at saka pribado na rin, ha? Sa mga pribado ho, no? Tingin ko naman po, ito na rin po isang maganda pong pagkakataon para po sa inyo, no? Hindi lang public school, dapat pati private school. Turuan po natin yung mga bata na bumalik sa basic, 'di ba? Para po maproteksyonan yung food security natin. Kahit sa kanila po mapapakinabangan nila, 'di ba? Sa bahay nila, kahit may maliit sila, hindi makinakailangan lupa, 'di ba? Nakahang na lang yung mga, 'di ba? Pwede na po ngayon eh. Marami na pong pwedeng gawin. Kaya yun po, no? Hinihimok po natin ang ating po mga kababayan, no? Ang Bacoor po, nawala na po talaga rito ang agricultural land. Maliit na po dahil karamihan sa atin ay naging subdivisions. So ngayon, tayo mahabol. Kung nga tayo, di ba, Yes po. through Sendro, sa Sendro naman po, malimit po ako magpatanim. Kung nakikita nyo, yung mga kalsada po natin, punong-puno po ng mga puno po yan. No, kailangan po rin natin na magtanim ng mga puno. Kaya po naman, ito, may pakinabang kayo rito sa itatanim ninyo eh. Di ba? Yung gulay. After nito, pwede nyo pakinabangan sa bahay or ibenta ninyo sa mga kapitbahay. Ayun. Sa mga homeowners din ho, no? Hinihimok natin silang lahat. Himukin Yes mo po. kung ano pwedeng, ano natin, para naman natin, tingin ko, magkaroon sila ng interest. Paano natin gagawin yan? Yes, Mayor. May ano po tayo, may ordinance po tayo diyan. Ordinance number 323 na po pwede pong gamitin ng mga lalo na po sa HOA, sa homeowners na kung bakante po, pwede pong makipag-coordinate sa barangay para po matunton kung sino po yung may-ari ng space po. And from there po, pwede po nilang i-develop taniman ng gulay or mag-backyard fish farming sila. Pwede Yes fish po. farming din, ha? So yun po, actually po, talaga may city ordinance po tayo bago po yan. Pinagawa po natin to sa City Council at nagpapasalamat ako kay Vice Mayor Rowena Mendiola at syempre sa ating po mga konsehal, no? Maraming salamat dahil sinuportahan nyo to. Alam ko, yan isa pong idea ng galing kay Vice Mayor. Dahil talaga sa totoo lang, sa dami na po talagang puro subdivision tayo, talaga wala na mataniman. Ngayon ho, may benepisyo mga tatanggap yung ating pong lot owner. Pagka pinagamit nyo at pinataniman nyo po ng gulay sa partner ninyo, pwede po kayong pumaya, magkaroon kayo ng kasulatan na pinagagamit nyo po yung lote ninyo, kung malaki man o maliit yan, para taniman, meron po kayong benepisyo matatanggap sa city government po dyan. No? Kaya po, mas maganda na ho na kesa naka-idle lang siya, na walang puro damo lang ang nakatanim, mas maganda na hong gulay na itanim natin dyan. No? So mag-partner na lang po kayo kung sino yung gusto nyong mag-partner, pwedeng HOA, subdivision o barangay, para naman po may pakinabang yung mga lupa pa natin na wala pong nakatanim. Yes po, diba? Mayor. Nakikita natin, puro kung ano po, baka mga ahas lang na nandiyan dyan eh. Diba? Yes po, ang isa pa nga po, protection din po sa may-ari para hindi malagyan ng squatan. Oo. Ng mga professional squatter. Ayan, yan po isa rin po talagang babala. Napakabilis po talaga magtayo ng bahay po. Hindi po namin na-monitor po yan. No? Sorry po talaga, hindi po namin kaya yan. Minsan talaga natotolerate din ng mga barangay. Sorry to say, yan po sa ating mga pamahalaang barangay. No? Isa rin po to na talagang ako po ay medyo nahihirapan na. No? Sa dami ng nagtatayo, overnight, hindi ko na po nakikita yan. So, yun din po, no? Sa ating mga pamahalaang barangay, no? Huwag niyong asahan o pilitin na ako po dumating yung pagkakataon na kayo na ang kasuhan ko sa mga nagtatayo ng mga illegal na structure dyan po sa mga lupa. Lalo na sa mga ilog natin, yung mga daluyan ng tubig. No? So anyway, di ba? Ano na naging accomplishments ng inyong opisina? Mayor, ang opisina po is nakakuha po yung 3 samahan po. May award kayo dyan, di ba? May mga award din kayo. SLP po muna tayo, Mayor, yung samahan ng mga magdaragat, ng mga fisher folks, nabigyan po sila ng, yung isa po kasi nabigyan ng 280,000, yung isa 300,000, bali 3 po sila. And then yung nga po isa, nabanggit nyo kanina, yung sa tinapahan. Ayun. So yun, yung SLP binabanggit po ni Mang Alan, yun po ay Sustainable Livelihood Program. Isa po yan, nagbibigay po ng seed money ang gobyerno natin para po gamitin nilang pampuhunan. Yan. Yan po yan. Okay, di ba? So ilan na mga residenteng natutulungan ng mga inyong proyekto itong nakalipas na taon?
Halos po siguro mahigit po kalahati ng populasyon ng Bacoor po. Both sides side naman po yung fisher folks at saka farmers. Yes, yes. On the side lang noon. Siyempre yes sila po. lang. Sila lang yung farmers Yes, lang po. at saka kukunti na kasi di ba? Yes po. So, at saka yung fisher folk. So, ang ating dapat himukin talaga, tingin ko, yung mga urban gardening na yun, no? Yes po, doon po Actually, talaga. alam mo, napapansin ko, tayo mga Pilipino, sa pag-ikot ko sa mga subdivision po natin, marami po sa atin, yun lang minsan po masakit ha, nagtatanim ng mga kunong-unong halaman. Diba? Sa kanilang Yes, bakuran. Na minsan po, talagang problema rin dahil kinukuha po nila yung ating po mga sidewalk, yan yung tinataniman nila, kinukuha nila yan. So minsan nakakaharang po sa sidewalk. Ang sidewalk, tandaan po ninyo, dapat po yan para sa daanan ng tao, ang sidewalk. Okay? So marami po sa subdivision natin. Ang problema po ngayon, marami pong nakalagay dun sa may plant box, na kung ano nilalagay nila. Kesa mga halaman po ilagay nyo dyan, tingin ko, dapat Mang Alan, tingin ko, mas ma-promote natin, mahimok natin sila, imbis na mga halaman, tama rin po halaman, pero mas maganda na po, maalagaan ninyo, yung mga gulay-gulay, Yes, diba? po. Para malusog pa kayo, diba? Yan po yan, pati ang pamilya ninyo, at yung iba, pwede nyo pamibenta sa mga kapitbahay po ninyo, diba? So, wala ka event ngayon nagagawa? Meron po, yung Mandaragat Olympics po by September. Ayan. Taon-taon po yan na ginagawa po natin, no? Yung Mandaragat Olympics. Yun, sana ho panoorin nyo. Sa dagat, paano magkarera yung mga bangka-bangka. Bangka at karera ng langoy. Oh, Yun pati po langoy, yun. di ba? Pero pag ingatan mo yung yung mga swimmer, ha? Yes po, boss. Ang ano po naman kasi, Mayor, pag kami nagpapakarera ng languyan, halos lagpas lang po ng bewa. Kaya hindi po naman po sobra lalim. Okay. So ito nga pala, mabalik natin, yung ating mga libreng buto ng mga gulay-gulay, paano ba makakahingi ulit? At saka mo na rin, sabihin mo na rin kung saan ka pupuntahan, saan ba yung tanggapan mo? Ang tanggapan po namin ay nasa upper ground po ng City Hall. Ang pamimigay po ng buto is walk-in lang po. Ang packaging Ayan. po kasi, boss, ito po Ito yan. pala ito pala yun oh. Nakapackage siya palang ganito, Ayan Yes po, po. Ayan, pre-assorted vegetable seed, City of Bacoor, Office of the City Agriculture. Ayan, makikita nyo na po yan. Ayan po yan. No? Ayan po yan, no? At siyempre, may napansin ako dito. Ito yung meron kang mga IEC materials po. Yan materials po yung, dito. nila, guide para po sa paggawa kung ano. Ito po, herb and spices. Ito naman po yung paraan sa pag-aalaga ng isda at gulay, yung hydroponics po na Oh. uso ngayon. Sige pa, ano pa iba-iba? And sa part naman po sa fishery side, agri-fishery po, ito naman po yung para po sa long line method. Sa atin po kinuha Yan to yung ginaganap, yan yung ginagawa na po para sa mga sa tama mga ba? magtatahong po. Tahong. No? Sa mga Ngayon po, hindi na po kawayan. Bawal na po magtusok ng kawayan sa dagat. Yes po. Pinare-remove na po yan. No? Pinatatanggal na po yan. Ngayon na po, ang method nila, kung makikita nyo, ito na po. Ayan, pakilapit nyo nga. Pwede bang mailapit nyo? Ayan, kita ba? Ayun. So, yan po yan. Meron pong, Tali po. dito po, unang ginawa ito. Yes po. Di ba? Ito po dito po original. Sa Itong Bacoor. long line culture ng mussel, green mussel, kauna-unahan pong ginawa yan dito sa lungsod ng Bacoor. Yes We are proud of this dahil dito po nangunang ginawa to. Yan, yung produkto na yan. So yan po mapag-aaralan din ng iba. Pero ang mahalaga rito, syempre, itong pag-aalaga ng isda at gulay. Di ba? Yan po yan. Ito po, meron din sila mga pamphlets. No, so, sa pagpunta nyo po sa kanilang tanggapan, dito po sa City Hall po yan, no, ay bibigyan po kayo nito at kung kailangan nyo ng seats, kasama po Kasama ito. po. Ayan. So yan. At siyempre, kung kinakailangan turuan kayo ng talagang magkaroon ng training, pwede nyo po silang imbitahan din. Yes po. Diba? Yes po, Mayor. So yun. So, ito, nako, marami tayong natutunan ngayong araw na to. But siyempre, meron ba kayong contact number? Yes po. Yung contact number po is 0935-124-7613. Ayun, doon nyo po kukontakin. Cellphone yan. Yes po. Cellphone number. Cellphone number na po. Pwede nyo po makontak si Mang Alan para po sa mga hinarap po natin dito po sa mga seedlings at saka mga pamphlet na to at sa training na pwede pong ibigay ng kanila pong tanggapan. Yan po, 0935-124-7613.
Yan po ang contact number nila. Ayun. Yes So, yun. po. So, ito, para sa huli natin. Ano ba ang iyong magiging mensahe sa ating mga kababayang Bacorenyo? Mayor, ang mensahe ko po sa ating mga kapwa Bacorenyo, wag po tayong tumigil sa pagtatanim para po masustain natin yung zero hunger at saka po yung food security. Kung ano man po ang may tutulong ng aming opisina, ay magpunta lang po kayo. Magpunta lang po kayo at kami po open anytime po, Monday to Thursday po. Magbibigay po kami ng libreng buto, libreng organic fertilizer, pati yung mga IEC materials, at yung kaalaman tungkol po sa pagtatanim ng mga halaman at vegetables. Ayan, no, kinakabahan ng konti si Mang Alan. Muli, maraming salamat sa ating panauhin mula sa Office of the City Agricultural Services. Mang Alan, thank you very much, diba? Sa pagbabahagi ng inyong mga programa at serbisyo. At syempre, yung babatiin na rin kita. Belated Happy Father's Day, di ba? At syempre po, Yes po. ang ating pong Thank you po. ibibigyan kita ng isang Thank baso you. mula Thank you sa po, ating Mayor. programang Thank you. ito. At syempre, ayan, so sa ating pong mga kapwa Bacorenyo, di ba? Patuloy po kayo makilahok sa ating pong programang pang-agrikultura at urban gardening upang makatulong sa ating pong kalikasan, di ba? Pangangalagaan at syempre sa pangangalaga sa ating pong karagatan, lalo dito sa Bacoor Bay, di ba? At syempre sa ating food security. Muli po, nagpapasalamat po ako in behalf of dito sa ating pong programa sa Crossroad Cafe, di ba? At sa Danshell Bake Shop. Ayan po, maraming salamat po sa mga tumutulong sa atin dito, no? Muli, ako po ang inyong lingkod, Mayor Strike Biribilla. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa pagtangkilik nyo sa serbisyo sa Bacoor Resident Podcast. Abangan po ang ating susunod na episode para sa mas marami pang impormasyon at serbisyong handog ng pamahalaang lungsod ng Bacoor. As we strike as one, dahil sa Bacoor, At home. at home ka dito. Magandang araw po at mabuhay ang Bacoor. Happy Pride this month of June. So, ingat po kayo.